Hmm. Okay, can you see this? This is now the product of hard work and patience after 4 months. Ayan na. Kunin natin. 4 months na. And before that, panoorin nyo muna kung gaano ang hirap na dinanas ko dito. 4 months in the making. Ang sibuyas na yata ang isa sa pinakamatrabaho, maabala at pinakamagastos na tanim sa Pilipinas. Ito ay hindi basta birong tanim na kung saan pagbubungal pa lamang ng lupa ay kailangan mong pulbusin ang bawat piraso ng lupa. Sa pagtatanim nga ng sibuyas, ikinukonsidera ang uri ng lupa na iyong pagtatamnan. Dapat ay buwaghag o malapulbos ang dating nito at habang ito nga ay binubungkal o hinahanda sa pagtatanim, dapat maging malapulburon ang kalalabasan nito nang sa ganon maganda at malaki ang magiging bunga nito. At isa rin sa ating kinokonsidera upang sa ganon ay maganda at maging malaki ang ating bungang sibuyas, kailangan tayong gumamit ng natural na pataba o kung tawagin ay animal manure. Napakalaga ng mga sangkap natin sa mga lutuin at alam natin na bukod sa bawang, ang sibuyas ang pinakaginagamit natin sa mga lutuin sa bawat araw. Almusalan, tanghalian, hapunan, laging may sibuyas ang ating lutuin. Mapasinigang paya, mapalaga at syempre hindi mawawala sa ating sibuyas na sangkap ang paggigisa. Yan ang number 1. At sa panahon na rin natin ngayon, mapapamura ka na talaga sa mahal o taas ng bilihin. Kaya kung mayroon tayong pagkakataon, halina't magtanim na lang tayo ng sibuyas at maaari pa tayong kumita at mag-stock kung umani tayo ng marami. Nakakahingal dito sa na yun. Ayan, pinong-pino na. Patag na patag. Pinong-pino. May natira pa. Talagang napakarami ng damo Pag talaga napabayaan natin, siguro mga 1 linggo, 2 linggo, gano'n. Ayan, ganyan siya kataklo. Ganito siya kalaki. Grabe talaga. Yan ang sibuyas. Lagi may kalaban ng damo. So pag nalinis natin ito, makita nyo, yung mga bunga, malalaki na.
Dito ako natutuwa sa kabilang plot ko. Try natin kumuha ng sibuyas. Nang makita nyo kung gaano kalaki mga daon. Parang siyang leeks ha. Okay. Ready? Go! Wow! Laki na. Malaki na yung bungas. Pero mga 1 month pa to. Bago ano yan. Siguro, malaki magiging bunga nito. Yung gasing kamas, gano'n. Okay, 1 month pa. Okay. Okay, bawas pa tayo isa. Laki, Every day I walk the floor and think of you. And every night I pray the Lord will see me through. Every time I think I find a love that's true. So, ayan na nakita natin. Siguro mga 7 days na lang or up to 10 days. Aanihan natin to. Lalaki. Yun yung kalalaki po. Parang singkamas na maliit. Okay? Okay, hintayin nyo. Lalaki pa ng todo yung aking sibuyas ngayon. Pataba natin eh. Okay, sa wakas, sumapit na tayo sa harvesting day. But hindi pa ngayon, bukas. Didiligan pa natin na dahil medyo tuyo yung lupa. Dahil pagka tuyo yung lupa, mahirapan tayong bunutin ng mga to. Kaya didiligan pa natin na isang beses pa para bukas, basa-basa. Okay, alisin natin to. Harang. Alam niyo kasi binibisit to ng manok nung minsan eh. Habang lumalaki, kaya ako nilagyan itong harang. Kinalkal yan. Sira yung mga daon. Dumapa. Alisin natin. So ano pa hinihintay natin? Ganito ang gagawin natin, nakatuwad hanggang marating tayo sa 3 plot. Okay. So, naka-squat tayo. I-position natin sa pagkuha ng sibuyas. Ayan. Hindi tayo ngangawitin ng masyado dahil hindi naman tayo ekta-ektara yung ating ani. Okay. Dami. Alam niyo, ang kulay talaga ng sibuyas, hindi naman red eh. Actually, purple siya. Purple. Purple daw. Dalawang plat. May isa pang plat doon. Iba natin doon. Okay. So, 3rd plat. May isa pang plat doon. Kaya lang eh, doon ako kumukuha ng pang-araw-araw na sibuyas. Alam nyo, kaya tinubigan ko to kahapon para nga madaling anihin yung sibuyas, madaling butin. Pero may naiiwan pa ilan. Ayan o. May naiiwan. Oh, malilit yung sibuyas dito. Basta yung lupa eh. Okay. Oh, naiiwan. Pero kukunin natin ito ba? Malang sibuyas. So comment naman kayo kung magkano presyo ng sibuyas sa inyong lugar. Sabi kasi mahal. Malang diesel. 120 na ng sibuyas. Inak ng kamoting buhay ito. Oh, simputin pa natin iba dyan. Ay pang natira.
Okay. Asan pa? May 5 piso na ng isa nito. Oo, 5 piso yan. Hindi na siguro, baka 10 piso na nga yan. Aba, yung ito kulit, baka 5 piso nga ito. Ito, 10 piso. Namo. Okay. Saysay natin. Kakamouflage siya sa lupa. Dahil yung kanyang dahon ay tuyong-tuyo na. Kung malaman ko nasan yung iba pa. Ayun. So kung makikita nyo ito, itong dahon, no, nakadapa. So yun ang tanda na aanin na talaga yung sibuyas na nakadapa siya. Ito lang nakadapa yung dahon. Kaya sabi na magsaka, dapa na, ani na. Okay. Okay, kunin pa natin iba doon. Balikan natin. So kung di mo tititigan talaga yung lupa na naiiwanan ng mga sibuyas. Ayan o, tulad isa to. Sayang. Nalis kasi dahon niya. Ito isa o. Putol yung sanga. Okay. So meron pa ba? Siguro. Kung meron man, tutubo ng parigurado yan. Okay, here we go. So ang gagawin naman natin susunod ay alisin natin dahon, gagamit tayo ng kampet at gagawin natin mga taga Nueva Ecija kung paano nila anihin itong sibuyas o paano nila itong linisin hanggang sa ilagay sa burike kung tawagin at titimbangin natin kung ilang kilo lahat ang makukuha natin. Putin kaya ito ng 5,000. Tansya ko mga ano to mga 5,000 nga abot kasi kung ito ay mga 50 kilos 50 times 100 na lang ka mo 5,000. So mo naman kukunin 5,000 sa ngayon. Makakuha mo lang yan sa ayuda ng gobyerno. Hirap pang pumila. Maestro ko pa sobrang init. Grabe yung ayuda na yan. So ang ginagawa natin, ginugupitan natin itong sibuyas gamit ang kutsilyo. Ayan. Nakatayo lang siya, nakaipit sa pako at dahan-dahan. Baka masugatan tayo. Ayun. Ganun lang. Dalawa muna. Ang bilis. Okay. So alam niyo ba kung saan inaani ang pinakamaraming sibuyas sa buong Pilipinas? So merong isang lugar sa Nueva Ecija, yung Bungabon, and that is the capital or onion capital of the Philippines. Diyan nagmumula ang napakaraming sibuyas sa Pilipinas. Pero yung mga kalapit bayan, mga sabihin natin, ano ba yan? Pantabangan, Rizal. So based on my research, yung mga kalapit na bayan, yan ay onion producer din sa panahon ng amihan season. Sabi natin na nagpupula sila October hanggang sa umani sila ng from January up to March. So March ngayon, habol tayo sa anihan ng onion capital of the Philippines. Bungabon. Taga Bungabon tayo? No. So, ganun din naman yung probinsya ng Pangasinan, kung di ako nagkakamali. Yan na isa sa mga producer ng sibuyas sa ating bansa. At yung Nueva Vizcaya, at siguro marami pang probinsya. Pero, the town of Bungabon in Nueva Ecija, that is the onion capital of the Philippines, means it produces a lot of onions there. So, let us shift this into English. So, how to pronounce this produce? This is called onion. Okay. Just a little English. Onion. Ito yung pinakamalaki ko na kong onion. Sa pinakamalaki. Ha? Sila ng kamao ko. Oversized or regular size. Ito yung mga buraot ito. Yung mga pinampipigals. Hindi maiiwasan yan. So kung nakikita ninyo, sinort ko na nga siya para nang sa ganun ay malaman natin yung value ng bawat sizes. Ayan, may small, large, or medium large, and extra large. At ito yung buraot. So yan, tapos na rin tayo. At tinabot na tayo ng init. Ano tayong pakwan. Yan.
Sakto, init. Okay. Ito. Oh. Kain natin. Merienda. Ayun na, dami ng kamay ko. Merienda tayo. Itong pakwan na to ay lipas na. Ibig sabihin, marami na akong nakakuha pakwan dito. Oh, what the F? Paano ba kayo ng pakwan? Ha? Ano? Tama-tama. Summer na. Alam nyo, last week, inano na yung summer. Dineclare ng pag-asa. Sakto-sakto sa watermelon natin. Pero busta siya actually. Hindi pa. Lupa-lupa pa. Watermelon in Pilipinas. In the Philippines, watermelon. You watch my previous video about how to talk in British and in American accent. Watermelon in English. So kanina, kinuha ko rin itong sibuyas sa puti sa kabilang garden area natin. Ayan o, puti rin ako. Hindi ko na kinuha kasi medyo, alam nyo no, ginagamit ko pang araw na luto. Kaya hindi ko na sinama sa pag-aan natin. Pero ayan, puti. Diba ba? So ngayon ay alamin na natin ang ating kikitain sa ating sibuyasan. For 4 months long, ito na. This is now our profit. Unahin natin itong small. Okay? Small. Okay? So yun na nga, nilagay ko na nga dito sa ating lalagyanan. Sa ganun, direct na yung kanyang container. Diyan na natin i-stock yung sibuyas natin. So kung sa Metro Manila ay 100 pesos ang sibuyas, multiply lang natin yan. Okay, so we will have a standard price 100 halimbawa. Kasi ang diesel nga 120 na. So 2 and 1/4. Okay. So ito na yung medium. Ilang kilo ay medium. Ay nako, ang hirap maging magsasaka ng sibuyas ha. 5 and 1/2. Dami ng medium ha. So ito naman ay yung large, and this is 4 kilo exact, and the extra large bigyan natin dito. So talagang itong extra large ng sibuyas nakakatawa, napakalaki niya, kaya extra large to. Bigyan natin dito sa burike. Ito yung ginagamit talaga na lalagyan ng mga sibuyas sa farm. Itong burike kung tawagin ha, yung red bag. Okay. My dog is barking. Oi! Okay. And this is it. 2 and 1/2. So in total, we had 15 kilograms of onions. So kung i-multiply natin sa 100, it is equivalent to 1,500. So we have profited 1,500 sa 4 na buwan kong pagdidilig, pagbungkal, at pagtuwad kanina. Isama na rin natin to. 1 kilo magitin to ha. Okay, so this is how our episode ends. And if you like this video, don't forget to subscribe to this channel. Mag-heart ka, like, and share this video to anyone. Bye! Ito pinakamasarap sa itlog eh. Ito sibuyas sa puti. At pampano daw to eh. Luto na natin. Okay, tsaka muna. Bye!